Ito nangyayari, nagkakaroon ng watak-watak sa kapatiran dahil hindi mo na matanong yung puno. Hindi, mahina ba yung puno? Yun lang ang tanong ko. Ngayon, balik tayo dun sa yung sa debating walang kibuan. Sabi kasi ng ibang mga kapatid, hindi kasi dispensasyon na ni Kuya ngayon eh. Natapos na yung dispensation ni Brad Eli. Di ba yun ang sinasabi nila? Yes, opo. Walang ganun. Walang dispensasyon. Kasi tulad nga ng mga nakakausap ko, sinasabihan ko, ano yung turo nyo, ikatlong aklat? Bakit ko sinabing ikatlong aklat? Kasi merong unang aklat eh. Yun yung lumang tipan eh. Meron ikalawang aklat. Yun yung ikatlong tipan. Doon tayo susunod sa ikalawang aklat. Kung paanong sinunod ni kapatid na Perez yun na kinontra ni Brad Eli, hindi ibig sabihin may sariling turo si Brad Eli. Halimbawa, yung sigarilyo. Panahon daw ni kapatid na Perez, pwede raw magsigarilyo eh. Nung panahon ni Brad Eli, hindi na pwede. Bakit? Kasi raw, dispensasyon na ni Brad Eli yun. Mali yun. Dispensasyon pa rin yun nung mga unang apostol. Di ba sila nga ang kahuli-hulihan sa lahat? So lahat ng interpretasyon gagawin mo, dapat nakabase yun doon sa New Testament. Hindi dahil sa sinugo ka at bago kang sugo, may bago kang batas. Di ba? Ngayon, yung sinasabi nila, yung charity daw, yun na daw yung debating walang kibuan. Ang tanong ko, bakit yung bang charity nung nakaraan, nung panahon ng mga apostol, panahon ni Kristo, debating walang kibuan din ba yun? Tanda mo, babalik tayo sa basic eh. Yes. Debating walang kibuan ba yun? Di ba meron yung walang kibuan, meron yung charity, at meron din debate talaga? Opo. Tama. Ipag-diskusyon sila eh. Ipag-diskusyon sila. Ang ganda ng setup niyo po ah. Ano po yan, ginagamit ko po yan for vlogging kasi nagbablog po ako kahit papaano. Vlogger po kayo. Yes po. Sige. Itatap ko po kayo doon sa isang kapatid na sikat na vlogger. Exeter din yun. Salamat sa Diyos. Si Malinaw naman po ba John yung sounds Chichester. ko? Okay, si Chai, kilala ko po yun. Si Chai Chester, kilala ko po. Ayun, nagkakausap kami. Pwede kitang itap. Hindi pa nagpunta na po ako sa niya, sa kainan nila. Sa may tanay yata yun. Member ka na doon sa grupo niya? Hindi, may iba akong grupo eh. Pero okay kami ni Chai Chester. Nagkita na po kami. Oo. Ayan. Magpakilala na po kayo, Brad Romel, kasi ang daming tadtad ng messages yung inbox ko, yung messenger ko. Kanina pa pala tayo hinihintay. Nagkamali po ako ng calculation. Ako po si Brad Romel. Nabautismohan ako 1998. Ang nagbautismo sa akin si Brad Tobias. That time, iglesia ako ni Cristo before kasi. And then nung narinig ko si Brad Eli, sabi ko, edi confused na ako. Sabi ko, hindi sa gender confused na ako, sabi ko, totoo ba itong kinaaniban ko? Kaya ang sabi ko, nanalangin ako noon na kung mali itong reliyon na kinaaniban ko, sabi ko, alisin mo ako dito. Yun nga, dumating yung panahon na naalis ako sa Iglesia ni Cristo, nalipat ako sa dating daan that time. Kaya ako naniniwala ako na yung dating daan, yun yung tama, na doon ako inilagay ng Diyos. Opo. Ngayon, para sa mga nanonood, hindi ko po kilala si Brad Badong, hindi po ako kasali. Kung may iglesia po ba kayong tinayo? Wala po akong iglesyang tinayo at wala akong iglesyang itatayo. Ayun, okay. So, malinaw lang po ito. Baka akala nila na lumilipat ako ng reliyon dahil kinonvert mo ako. So, hindi mo ako kinonvert, hindi kita kilala. Hindi nga po tayo magkakilala, brother. Kailan lang tayo nagka-chat? Nung isang araw, makalawa. Yes po, nung isang araw lang. Actually, nanonood na ako sa iyo. Ako naman kasi, naiwan sa akin yung doktrina ni Brad Eli. Ang sabi niya, panoorin niyo lahat ng relihiyon. And then, kung nakita niyo na may mas mabuti pa kaysa dito sa kinalalagyan natin, maghiwa-hiwalay na tayo. So yun, umano sa akin yun, tumatak sa akin yun hanggang sa ngayon. Hindi ako kontrol ng sino man. Meron akong sariling pag-iisip. Alam ko yung tama at mali. Naniniwala ako ron dahil naniniwala ako yung utak ko hindi pa naman polluted eh. Yes. Yung kasi yung doktrina na itinuro ni Brad Eli. At pangalawa, ako naniniwala ako, walang mangangaral na perpekto. Pwede perpekto sa Diyos yan eh. Pero pagdating sa tao, bilang tao, walang mangangaral na tulad ni Brad Eli. Si Brad Eli at katulad din ng mga naunang apostol na meron silang mga maling nasasabi, na ituturo. Nagagawa. Yes, nagagawa.
Same din naman si Brad Eli. Tao rin si Brad Eli eh. Tapos si Brad Eli pa nabuhay sa panahon natin kung kailan ang mundo ay makasalanan. Kaya yun ang paniniwala ko. Hanggang ngayon, naniniwala ko si Brad Eli, isinugo ng Diyos yan. Ngayon, di ba, nananalangin nga si Brad Eli na kung sa tingin nyo, na kung ako'y magkakasala sa dako pa roon, mabuting kunin na ninyo ang aking buhay. Siguro isa yun sa nakikita ko kung bakit maagang kinuha ng Panginoon si Brad Eli, na medyo nakikita niya. Kasi naiba ng environment si Brad Eli, napunta siya sa Brazil eh. Marami mga paniniwala noon na itinuturo niya rito sa Pilipinas na naiba pagdating sa Brazil. Dahil siguro sa environment na rin. No, napakarami. So, yun ang aking, na okay lang naman sa akin si Brad Eli. Ang naging problema ko lang, nung pumalit na si Kuya. Nung pumalit si Kuya, nararamdaman ko noon, napanood ko noon, na sinabi ni Brad Eli, na darating ang araw, kapag ako nawala, ang espiritu ko lilipat kay Kuya. Pinanghawakan ko yon. Yung pumanaw si Brad Eli, nakitaan ko si Kuya ng mahina. Pero sabi ko, hindi, darating ang araw, matatanggap niya kasi hindi niya tanggap na sugo siya eh. Parang may pagdududa siya sa sarili niya. Ewan ko kung napapansin niyo yun, parang duda siya sa sarili niya na sugo siya. Walang kagaya ni Brad Eli, puro Brad Eli, puro Brad Eli. Ikaw na ang nilagay dyan eh. Dapat may paninindigan ka na. Di ba? Yun ang nakita ko una mahina, hanggang sa tumagal-tagal nga na nakita ko na parang walang pagbabago. Ngayon, ang nangyari nun, nung tinanggal niya yung tanungan portion. Yes. Sabi ko, bakit tinanggal itong tanungan na ito? At nagkaroon ng debate na walang usap. Walang kibuan. Walang kibuan. Sabi ko, parang imposible yun. Kasi sabi niya, hindi kasi kapag nakakausap ko yung mga kapatid, ito ang nagiging problema kapag hindi mo makakausap yung tagapamahala eh. Yun. Hindi katulad ni Brad Eli noon, sinabi niya, bago kayo umalis, magtanong muna kayo. Ngayon hindi na. Pag may tanong ka, umalis ka. Parang, ito nangyayari, nagkakaroon ng watak-watak sa kapatiran dahil hindi mo na matanong yung puno. Hindi, mahina ba yung puno? Yun lang ang tanong ko. Ngayon, balik tayo dun sa yung sa debating walang kibuan. Sabi kasi ng ibang mga kapatid, hindi kasi dispensasyon na ni Kuya ngayon eh. Natapos na yung dispensation ni Brad Eli. Di ba yun ang sinasabi nila? Yes, opo. Walang ganun. Walang dispensasyon. Kasi tulad nga ng mga nakakausap ko, sinasabihan ko, ano yung turo nyo, ikatlong aklat? Bakit ko sinabing ikatlong aklat? Kasi merong unang aklat eh. Yun yung lumang tipan eh. Meron ikalawang aklat. Yun yung ikatlong tipan. Doon tayo susunod sa ikalawang aklat. Kung paanong sinunod ni kapatid na Perez yun na kinontra ni Brad Eli, hindi ibig sabihin may sariling turo si Brad Eli. Halimbawa, yung sigarilyo. Panahon daw ni kapatid na Perez, pwede naman magsigarilyo eh. Nung panahon ni Brad Eli, hindi na pwede. Bakit? Kasi raw, dispensasyon na ni Brad Eli yun. Mali yun. Dispensasyon pa rin yun nung mga unang apostol. Di ba sila nga ang kahuli-hulihan sa lahat? So lahat ng interpretasyon gagawin mo, dapat nakabase yun doon sa New Testament. Hindi dahil sa sinugo ka at bago kang sugo, may bago kang batas. Di ba? Ngayon, yung sinasabi nila, yung charity daw, yun na daw yung debating walang kibuan. Ang tanong ko, bakit yung bang charity nung nakaraan, nung panahon ng mga apostol, panahon ni Kristo, debating walang kibuan din ba yun? Tanda mo, babalik tayo sa basic eh. Yes. Debating walang kibuan ba yun? Di ba meron yung walang kibuan, meron yung charity, at meron din debate talaga? Opo. Tama. Ipag-diskusyon sila eh. Ipag-diskusyon sila. Yes. Pwede mo bang sabihin sa mga apostol, mali yan, dapat debate walang kibuan? Mm. Ayon saan? Ayon kanino? Ayon sa ikatlong aklat? At Yan saka ang problema. Alam nyo, sinusunod sa ng totoo lang ikatlong mga aklat. kapatid, mga kapatid, hindi ako against kay Kuya. Hindi ako, siguro kung tutusin na, mas mabait pa si Kuya sa akin eh. Pero hindi naman yun ang usapan natin eh. Di ba? Yung aral na sinusunod natin. Hindi ako against kay Kuya, hindi ako against sa mga ginagawa niyang charity. Ang against lang ako, dahil doon sa mga tinanggal niyang batas. Mhm. Temo, binago niya yung batas eh. Yung debating walang kibuan, pagbabago ng batas yun. Correct. Actually, brother, ang ganda ng punto mo eh.
Hindi ako against kay kuya eh. Ang against ako doon sa ginawa niyang pagbabago sa katuruan. Ano ba yung nakasulat sa Biblia? Against ba tayo sa charity? No, we are not against charity. What we are against is the way they are doing the charity. Ano ba ang utos pagka you are doing charity? Ang sabi sa Mateo 6:1, pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na nagsisiibig na magbigay ng limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Merong instruction on how you will do charity. Gagawa ka na hindi ka tumutugtog ng pakakak, hindi mo ipinagpaparangalan. Hindi ba yun yung brother Romel? Alam mo, ang komento ko lang doon ganito. Mm. Ginagawa nila yon para makaakit sila ng mga bagong miyembro. Sa akin Mhm. okay lang ito medyo magkakaiba tayo ng paniniwala diyan. Yes. Yung abuluyan na hindi mo dapat ipangalandakan o ipakita, yun yung abuluyan na sa sarili mo, na itinuro mo. Correct. Hindi mo dapat ipakita yon. Pero Correct. kung ikaw tutulong ka, gamit mo ang iglesia, dapat mo ipagparangalan yon. Ngayon, ito ang punto doon. Tinanggal mo ang tanungan portion. Mhm. Di ba? Tinanggal niya yon. Kasi ano yung part yun para makahikayat ka ng mga bagong miyembro eh. Mhm. Ang ipinalit mo, libreng kape, libreng lugaw, libreng ganito. Na yung mga yon, ginagamit lang kayo nun. Sino ba ang binibigyan nyo ng mga libreng kape? Dito sa kanto namin meron pilahan ng tricycle. Naman mga tricycle driver doon, di naman naaanib yun dahil sa lugaw eh. Correct. Aanib yan dahil sa aral. Correct. Magpakain ka doon kung yung ginagawa ni Brad Eli sa Araneta kapag siya. After nun, meron mapakain. Doon tayo magpakain. Hindi yung magpapakain ka sa parang pagpapakita, hindi sa yun ang pakitang tao. Yes. Yun nga yung pinupunto ko, brother. Meron nga lugar sa Pampanga. Sabi nga nung kaibigan kong worker, sabi niya, bakit ang dami-daming lugar na po pwede kayong magpakain ng lugaw? Bakit gustong-gusto nyo dyan sa National Road? Ang daming mga liblib na lugar na walang makain yung mga tao. Bakit lagi pirmis kayo na nandyan? Kasi nga po, nakikita, kagaya nga sinasabi ng Biblia sa Mateo 6:1, patuloy, huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na nagsisiibig na magbigay ng limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kapuri. Wala namang problema doon eh. Wala namang problema kung makita. Ang problema, yung intention. Ano bang intention ninyo? Ipakita, ipagparangalan. Yun ba ang gusto ng Panginoong Jesucristo? Kaya nga ang sabi ni kapatid na Eli Soriano, ni Brad Eli, ang sabi niya, meron akong video nyon, alam ko, shinare ko yun eh. Nung magpagaling ang Panginoong Jesucristo doon sa bulag, humayo ka, huwag mong ipagsasabi. Nung pinagaling niya yung pilay, humayo ka, huwag mong ipagsasabi. Nung pinagaling niya yung may ketong, humayo ka, huwag mong ipagsasabi. Meron siyang instruction na huwag ipagsabi. Pero bakit bakit nalaman ng mga tao yung mga himala, mga dakilang tanda na ginawa ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Kasi ipinagsabi noong mga tao. Nakita niyo po yung difference, mga kapatid? Nung intention natin. Ano bang intention mo? Gusto mo bang purihin ka ng mga tao? Kaya nga po, ang sabi ng maigpit ang bilin ng Panginoong Jesucristo, pagka ikaw ay maglilimos, ano ba yung ginagawa nila? Hindi ba paglilimos yun? Pagpapakain? Pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo. Bawal po yun. Ngayon, ang ganda ng punto ng sinabi mo, brother. Merong mga bawal at hindi bawal. Kagaya nung ang sabi ang bilin ni Apostol San Pablo sa
ahalili sa kanya pagkamatay niya na inihanda niya si Timoteo. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo, sapagkat sa paggawa mo nito, ang iyo ring sarili ang ililigtas mo, pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Meron palang dapat pag-iingat na gagawin yung hahalili. At ano pa ang dapat gagawin ng hahalili? Manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Merong utos doon sa hahalili. Anong utos? Bagong perspektibo? Ikatlong aklat? Hindi. Kagaya nung sinasabi mo, Brad Romel, wala tayong dapat bagong perspektibo. Mali yung yung debating walang kibuan. Ang ganda nung analysis mo, Brad Romel. Ibig sabihin ba, yung ginawang charity ng mga unang Kristiyano na nagsipaglingkod sa Diyos, hindi gumawa ng charity? Ibig sabihin ba, hindi sila gumawa o nakipagdebate na walang kibuan? Bakit tinuturo mo ngayon? Iba. Pareho nag-i-exist kasi yon. Yung charity at yung debate. Nag-i-exist pareho yun eh. Amen. Eh ngayon, tinanggal natin yung debate, ang itinira natin yung charity lang. At etong debate na ito, ikinumbine natin doon sa charity. Mali yun. Tulad nga na sinasabi ni Brad Eli, back to basic tayo. Ano ba yung basic? Yun yung bagong tipan. Doon tayo naka-base. Hindi dahil sa kinontra ni Brad Eli, si kapatid na Perez, ibig ba sabihin gumawa si Brad Eli ng bago niyang batas? Hindi, ikinorek niya lang. Meron ka pang nakalimutan, brother, na inumit, tinanggal. Ano po yun? Bible exposition. Yun. Yun nga isa pang argumento ko. Ang sinasabi nila, bawal daw ang debate. Sige, given, okay na ako dyan. Pero ba't nyo tinanggal yung tanungan? Brother, 1998 ako naanib. Hindi ako naanib dahil na napugian ako kay Brad Eli. Hindi. Umanib ako dahil doon sa matapang na pamamahayag, pakikipagdiskusyon, pakikipagsawata sa mga iba't ibang pananampalataya. Doon ako naanib. Tapos ngayon bigla mong aalisin at magmumukhang born again na lang tayo. Born again na lang sila eh. Alam nyo, alam mo brother, kapag ikaw magtatayo ng isang reliyon, meron starter pack na tinatawag. Ano yon? Poverty porn. Pansinin mo lahat ng mga nag-uumpisang reliyon. Charity, charity, charity. Starter pack. So, ang nangyari sa atin ngayon, bumalik tayo sa umpisa. Of course, charity, kailangan yon. Pero wag na tayo manatili sa charity. Dapat doon na tayo sa kasakdalan. Yun nga yung tinuturo ni Brad Eli. Nakita mo, may mga tinuturo siya mga hiwaga. Noon, excited tayo eh. 3 days pa salamat eh. Excited tayo noon. Doon tayo natutulog sa apalit eh. Tapos, pagka-uwi natin, masaya ang puso natin kasi marami tayong hiwaga na napanood, napakinggan. Pero ngayon yung exciting natin, wala na eh. Tapos sasabihin nung nasa panel, bago po yan, kuya, bago. Sabi ko, lolokohin ko ba ang sarili ko? Hindi naman bago yun eh. Sabi ko, tulad nga sinasabi ko, ang utak ko, brother, hindi pa ito yung yes master, yes boss, yes boss. Hindi ito. May sariling utak ko, may sariling utak pa yan. Nag-iisip yan. Hindi nyo kayang diktahan ng utak ko. Kapag nakarinig ko na yan, at sasabihin mo, hindi mo pa narinig at bago yan, kalokohan yan. Sasabihin ko talaga, hindi, narinig ko na yan, lolokohin ko yung sarili ko. Siguro yung maniniwala doon, yun yung mga bagong anib. Yung mga bagong anib, walang alam yan. Natural, galing yan sa mga religion at charity rin eh. Yes. Yes. Charity rin yan eh. Pareho lang. Dito, pag-ibig, ganyan, pag-ibig. Alam mo, hindi lang dapat pag-ibig eh. Nandiyan yung tumataas yung antas ng karunungan mo. Tanggalin mo na yung debate. Question and answer tayo. Kasi may mga tao na may mga tanong. Huwag mong sabihin, hindi nasagutan ni Brad Eli lahat eh. Hindi naman ninyo pinapalabas lahat ng sinasabi ni Brad Eli. Diba? Hinahanap ko yung mga luma eh. Alam nyo, sa mga luma, nandun pa yung video ko eh. Tinanggal na po. Ako, eh. Tinanggal na, brother eh. Yes. Ngayon, paano sasabihin na nasagot na lahat? Dapat yung sagutin ng lahat. Maraming katanungan. Sabi nga ni Brad Eli, ang karunungan ng Diyos hindi mauubos hanggang sa pagdating ni Kristo. Tama? Amen. Even until eternity. Bakit naubos? Bakit naubos? Sinagot na lahat ni Brad Eli. Karunungan ng Diyos yun. Naubos eh. Ganun lang Kaya naman. nga.
analysis doon brother. Brother, ayoko lang palagpasin yung mga puntong binanggit mo. Ang dami mo na kaagad binanggit na punto. Di ako makaano sa iyo. Wala pa naman akong wala pa naman akong daladalang ballpen at papel. Napakaganda ng mga puntong sinabi mo, kagaya nun. Sige, alisin na natin, granting. Tapos na yung panahon ng debate. O nasaan na itong question and answer? Bakit ngayon pagka nagtatanong ang mga kapatid, minamarkahan nyo na kaagad ng kalaban? Hindi po ba ganun yung nangyayari ngayon, brother? Mamarkahan ka kaagad ng kalaban, kaya nga merong mga kapatid sa Europe, sa US, sa Asia Oceania. Hindi na ako nagbanggit ng mga state at saka country para walang mapinpoint sila. Nagbanggit na ako ng mga kontinente. Ang nangyayari ngayon, ako ngayon yung tanungan ng mga kapatid, Brad Badong, kasi po, may mga tanong po ako, hindi ko po pwedeng itanong sa manggagawa Pagka nagtanong ka sa manggagawa, tatanggalin ka sa GC. I-kick out ka, hindi ka nabibigyan ng link. Nagtatanong lang naman po ako. Kaya ka nga nagtatanong kasi gusto mong malaman yung tama. Tama po ba, Brad Romel? Tama yung brother, kaya nga nandito ako sa channel mo Wala akong matanong Kasi sino ba naman ang hanapin natin? Hindi nga, di ba? Sino ang hanapin natin? Di yung visible na sa online. Kaya ikaw ang takbuhan ng mga tao. Tandaan niyo mga kapatid, hindi ako kalaban Hindi ako kalaban. Pwede pa rin akong bumalik sa MCGI kung sasagutin lang yung mga tanong ko.